ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ituro mong ihanda namin ang daraanan ng Mesiyas. Huwag mong ipahintulot na panghinaan ng loob, kaming itinataguyod ng kagalingang ngayoy iyong dulot. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipapaaris ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ang nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan ito? At tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakatarok. Ang mga mahina't nagpapagal ay pinalalakas, kahit kabataan ay napapagod at naglulupaypay. Ngunit, ang nagtitiwala sa Panginoon ay mapapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig naman ay lubos.
Kung siya'y magparusa, di katumbas ang pagsuway, di niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, abakong saring buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Napaka-consoling ng ating ebanghelyo ngayon. Parang napakasarap na tayo ang buhatin ng Diyos. Napakaganda ng pakiramdam kung alam nating ang Diyos ang bumubuhat sa atin. Ang pamatok ay ginamit bilang simbolo ng pagpapahirap dahil alam natin na ang pamatok ang inilalagay sa mga hayop na nagtatrabaho sa bukid. Dun sa mga traditional farmers, alam nila kung paano ginagamit ang pamatok. Ang pamatok ay sumisimbolo rin ng kontrol. Kapag ang isang baka o kalabaw ay nilagyan na ng pamatok, ito ay hudyat na siya ay kailangan ng magtrabaho. Ang kaniyang galaw, ang kaniyang gagawing kilos ay nakasaad sa hampas kung sino yung nagkokontrol. Bakit ito ang ginamit ni Jesus na pamantayan ng paglapit sa Kanya? Dahil ang mga eskriba at pariseo ay mayroong halos bawat araw ay may mga batas na ipinatutupad. Sa loob ng 365 days, 365 din ang batas
na ipinapataw nila sa bawat Hudyo. Mas marami po yung bawal kesa doon sa pinapayagan. Mas marami yung naglilimita sa kanilang buhay kesa doon sa pagpapalaya ng kanilang kaluluwa. Halimbawa, kung ikaw ay nag-ani ngayong araw na ito, ang 10 bahagi ng ani mo ay kailangang mapunta sa templo. 10%. Siguro familiar kayo dun sa salitang ikapu. Noon yun, panahon ni Moses. Kapag naman ang iyong baka ay nanganak, sa first time na manganganak ang iyong inaalagaang mga hayop, kailangan mong ibigay ang unang anak, ialay sa templo. Kapag ikaw ay nanganak, hindi ka pwedeng pumasok sa templo sa loob ng 40 araw kapag lalaki ang iyong anak. Kapag babae, parang around 60 days. Hindi ko alam kung ano ang kaibahan. Paano ka makakapasok sa templo? Kailangan mong mag-alay. Kailangan mong bumili ng itinitinda doon sa loob ng templo para ikaw ay muling makapasok. Napakaraming batas na kung titingnan ay nagpapahirap sa buhay ng bawat Hudyo. Yun bang imbis na nila makilala ang Diyos sa templo, sila ay gumagalaw sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng pamatok na ibinibigay ng mga eskriba at pariseo, nahihirapan sila sa paglalakbay sa buhay. In short, para na silang mga robot. Hindi pwede ito, hindi pwede iyan, kailangang ito ang gawin mo, kailangang ito ang gawin mo, dapat ganito. Araw-araw yun. Kung araw-araw kang sinasaksakan sa isip mo ng mga bagay na bawal, ano pa ang pwede? Ano pa ang pwede nating gawin bilang isang Hudyo? Kaya si Jesus ay mayroong alternative. Mag-aral kayo sa akin dahil ang aking pamatok ay magaan. Ano ba ang batas ni Kristo? Ano ba ang batas ng Diyos? Pag-ibig, pagpapatawad, awa. Dito nang gagaling ang paglalim ng ating pananampalataya. Dito pumapasok ang katotohanan na ang tao ay kaugnay sa iniisip ng Diyos. Kung nauunawaan natin ang pag-ibig, mas madali tayong makaunawa sa iba. Kung naiintindihan natin ang awa, madali rin nating maibibigay sa iba kung ano ang kahulugan nito. Kung tayo'y marunong magpatawad, nangangahulugang naramdaman na din natin ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya hindi tayo kailangang maging harsh. Ano ba sa Tagalog yung harsh? Mahigpit mismo sa ating sarili pagdating ng pananampalataya. Hindi tayo dapat makigaya sa ginagawa ng iba
para lamang magustuhan tayo ng Diyos. Kung hindi tayo marunong lumapit sa Kanya, hindi natin mauunawaan ang Kaniyang batas. Bakit tayo nagdarasal? Hindi ba't minsan mabigat ang ating kalooban? Bakit tayo pumupunta ng Quiapo? Hindi ba't gusto nating sabihin sa Diyos, gusto nating sabihin kay Kristo ang bigat na ating dinadala? Bakit kahit tayo ay malayo, pipilitin nating pumila upang makapasok sa Kaniyang dambana? Dahil alam natin na ang Kristong ating sinusundan ay mayroong pamatok na magaan na eksakto sa balikat natin na dadalhin sa araw-araw. Ito ang imahe ng Diyos. Ito ang imahe ni Kristo. Ang lumalapit lamang sa Kanya ng totoo at nag-aaral sa Kanya ang makauunawa ng Kaniyang batas. Kaya't siya mismo ang unang nagpakita nito na ang pamatok ngayon, ang krus na Kaniyang dinala, ay nangangahulugan din na pamatok natin na dapat nating pagtagumpayan. Ang krus na meron tayo ay eksakto sa atin upang maihatid natin hanggang sa dulo ng ating buhay. Kaya tayo nahihirapan, kaya tayo nabibigatan dahil sa mga desisyong hindi ayon sa batas ng Diyos. Kaya tayo ay napapagal dahil mag-isa tayong naglalakbay at ayaw nating isama ang Diyos sa buhay na meron ka. Napaka-consoling ng itsura ng ating Poong Jesus Nazareno. Kung nahihirapan ka, una na siyang nahirapan. Kung nagtatampo ka sa Kanya, siya dapat ang unang magtampo. Dahil nung siya'y nahihirapan, walang tumulong sa Kanya. Walang nagtanggol sa Kanya. Kaya't hindi natin pwedeng pantayan anumang awa at pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa lahat, sapagkat ang tunay na sumusunod sa Kanya ay handang ilagay ang pamatok at sumunod sa kumpas ni Jesus. Kung tayo'y mag-aaral sa Kanya. Ano pong ibig sabihin? Kung papaanong ang baka o kalabaw ay alam ang hudiyat ng kaniyang amo, ganun din tayo. Sa ating paggalaw, sa ating pagkilos, sana ang mga ito ay maging hudiyat ng pag-ibig at awa ng Diyos. Huwag tayong mapagod na lumapit sa Kanya, sapagkat tunay ang Kaniyang mga salita. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaanang pasaning ibibigay ko sa inyo. Isa sa aking sinasaluduhan ay yung mga mongha at monghe. Bakit ako saludo sa kanya? Sapagkat sila ang tunay na hero ng pananampalatayang ating isinasabuhay. Habang tayo ay tulog at naghihilik,
Sila ay gising na at nagdarasal. Inialay nila ang kanilang sarili sa Diyos sa loob ng mga monasteryo at kumbento upang makiugnay araw-araw, oras-oras sa awa at pag-ibig ng Diyos. Kapag sila'y napapagod, Diyos pa rin ang kanilang iikutan. Pag sila'y masaya, Diyos pa rin ang kanilang dinaratnan, sapagkat ang kanilang buhay ay nakalaan para sa pag-ibig at awa ng Diyos. Tayo maraming excuses eh. Di ba yung ibang tao maraming excuses? Pag maraming pera, nasaan? Pag walang problema, nasaan? Pag walang dinadala, nasaan? Nawawala ang koneksyon sa Diyos. Nararamdaman lamang na may Diyos kapag naghihirap na. Kapag meron ng nadarama sa katawan na siya rin ang may gawa. Hindi ba't unfair iyon sa Diyos? Pero hindi siya napapagod. Ang kailangan lamang natin ay dalhin ang kaniyang pamatok at sumunod sa Kaniya sa araw-araw. Matuto tayo sa Diyos. Matuto tayo sa halimbawa ng ating Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginawahin ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa Kaniyang ating mga pangangailangan. Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga nabayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Sa ating katahimikan, ating sabihin sa Diyos ang lahat ng ating dapat gawin at dapat sundin. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ng iyong anak na kami ay kaniyang pagiginhawahin kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa tuwinay makasunod kami sa kaniyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kaniyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po na po ang lahat.
Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiahin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating tunay na pahinga. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng para ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paro ng liminister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.